pinaghahandaan po ng Quezon City Police District? Siyempre, naghahanda tayo para din sa kasagawang pagtitipon ng ating mga kababayan. At so far, dito sa Quezon City, meron tayong na-monitor na mga areas na doon ay magtitipon itong ating mga iba't ibang grupo na na-identify. So ito po yung sa Edsa Shrine. Meron din dito sa ating House of Representative at also dito sa ating People Power Monument. So far naman itong maghapon ay naging maayos. Though may mga pagtitipon, pero hindi naman din kumbaga yung kanilang crowd ay hindi naman dumami, and dahil nga sa panahon pa ulan-ulan, so ang mga tao ay nagsisialisan din. Meron ba tayong mga allied forces, karagdagang pwersa ng kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad, ma'am? Sa ngayon naman, ang QCPD ay meron tayong nakadeploy na mga personnel. May CDM contingent tayo, and as of ngayon ay meron tayong 300 na nakadeploy. And aside from that personnel, meron pa tayong nakastandby na DRSSF dito sa ating headquarters na ready to be deployed anytime. And meron din karagdagang support dito na nanggaling sa ating Regional Mobile Force Battalion dito sa Quezon City, just in case na kailangan natin ng dagdag pwersa. Pwede naman nating isasagawa sa maayos at mapayapang paraan. At sumunod din po tayo sa mga alituntunin para po maiwasan yung mga pananakit. Sa atin namang kapulisan ay yan po ang ating ipagpatuloy natin, yung ating serbisyo ng may integridad at disiplina, at yun po ay ang ipapairal po natin. Sumunod po tayo sa mga batas, at yun po yung ating sa batas pambansa na 880 ay dun po sa mga ganyang pagtitipon na dapat po nating ipairalin ang maximum tolerance. Sir, ano pong sitwasyon ng Regional Mobile Force Battalion ngayon dito sa QCPD, sir? In behalf of our Force Commander, Police Colonel Celso M. Rodriguez, so kami yung pinadala dito sa QCPD to be augmented para sa expected na civil disturbance management. We are here para sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng ating community. Balikat ng QCPD. Ako po, si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.